Pinilit ng malupit na madrasta ang kambal na kumain ng 100 itlog. Nangyari ang lahat habang wala ang kanilang amang milyonaryo. Ngunit noong araw na yon, bumalik siya ng hindi nagpapaalam at nakita ang nakakatakot na nangyayari sa loob ng sariling bahay. Ang ginawa niya ay nakakagulat. Sa tuktok ng isang mataas na gusali sa Bonifacio Global City, pinagmasdan ni Jose Rizal J. De Leon ang imperyong kanyang binuo. Bilang chairman ng De Leon Capital Holdings DCH, isa siya sa mga pinakamaimpluwensyang tao sa Pilipinas. Ngunit ngayon ang kanyang isip ay wala sa negosyo. Ito ang ikaw-kaarawan ng kanyang kambal na anak, sina Ina at Isabel. Chairman, magsisimula na po ang board meeting sa loob ng 30 minuto. Paalala ng kanyang sekretarya, huminga ng malalim si Junior. Kailangan kong umuwi ng maaga ngayon. Nangako ako sa mga anak ko. Mula nang pumanaw ang kanyang asawang si Mila, habang isinisilang ang kambal, ibinuhos ni Jur ang sarili sa trabaho. Ito ang kanyang paraan upang makalimot sa pagkawala. Ngunit sa proseso na isakripisyo niya ang oras para sa kanyang mga anak. Ngayon, gusto niyang baguhin iyon. Sa isang modernong bahay na may disenyong ancestral sa Forbes Park, Makati, naghahanda ang magkapatid para sa kanilang party sa tulong ni Ginang Mila Santos. Si Ginang Santos o Manang Mila ay ang kanilang kasambahay na halos bahagi na ng pamilya sa loob ng lawang taon. Darating po kaya talaga si Papa? Tanong ni Isabel habang inilalagay ang mga kandila sa cake. Oo naman. Sagot ni Manang Mila na may kasiguraduhan, nangako ang Papa ninyo. Hindi ba? Sumilip si Ina sa bintana. Lagi naman po siyang nangangako, pero laging may nangyayari sa opisina. Napabuntong hininga si Manang Mila. Hindi niya ito maikakaila. Mabuting tao si Junior at mahal niya ang kanyang mga anak, ngunit laging inaagaw ng DCH ang kanyang oras at lakas. Biglang tumunog ang doorbell. Papa! Sabay na sigaw ng kambal. Ngunit nang buksan nila ang pinto, si Helena De Leon, ang kapatid ni Junior ang nakatayo roon. Sa likod niya ay isang eleganteng babae. Happy birthday, mga pamangkin. Sabi ni Helena na may formal na ngiti. Niyakap niya ang kambal, ngunit kulang ito sa init. Ito pala si Patricia Jimenez. Siya ang may-ari ng isa sa mga pinakasikat na gallery sa Makati. Ngumiti ng malawak si Patricia at yumuko. Nice to meet you. Marami nang naikwento si Helena tungkol sa inyo. Agad na nakaramdam ng pag-iingat si Manang Mila. Ang nangiti ni Patricia ay hanggang labi lamang. Ang kanyang mga mata ay malamig na sinusuri ang silid. Para bang tinatantian nito ang halaga ng bahay? Nasaan ang kuya ko? Tanong ni Helena. Nasa opisina pa po, sagot ni Manang Mila. Pauwi na rin siguro siya. Nagpalitan ng makahulugang tingin sina Helena at Patricia. Ganyan talaga. Laging inuuna ng kuya ko ang trabaho. Lumapit si Patricia sa kambal. Kayo pala sina Wina at Isabel. Sino sa inyo si sino? Nagkatinginan ng magkapatid. Gusto nila kapag hindi sila makilala ng mga tao. Ako po si Wina, sabi ni Isabel. At ako naman po si Isabel. Dagdag ni Hina. Napatago ng ngiti si Manang Mila. Siya lang ang nakakaalam kapag nagbibiro ang kambal. Tumawa si Patricia. Ang tatalino ninyo. Siguradong ipagmamalaki kayo ng papa ninyo. Napabuntong hininga si Helena kung nandito lang sana siya. Para bang isang hudyat bumukas ang pinto. Pumasok si Jor De Leon. Puno ng regalo ang mga kamay. Papa, tumakbo ang kambal at niyakap siya. Tinupad ko ang pangako ko. Diba? Sabi ni Jun habang hinahalikan ang buhok ng kanyang mga anak. Naku kuya, sabi ni Helena. Nagkukunwaring nagulat. Isang himala. Hindi pinansin ni Jur ang kanyang kapatid at ibinaling ang tingin kay Patricia. Hello kuya. Si Patricia Jimenez pagpapakilala ni Helena. Isang curator na nakilala ko sa isang charity auction. Sabi mo, interesado ka sa modern art kaya inimbita ko siya. Tumango si Junior na may inter. Ikinagagalak kong makilala ka. Yumuko ng malalim si Patricia. Isang karangalan po, Chairman. Marami na pong naikwento si Helena. Sa sandaling iyon,
Napansin ni Manang Mila ang paraan ng pagtingin ni Patricia kay Junior. Isang tingin na puno ng kalkulasyon, tingin ng isang mangaso, at sa mukha ni Helena mayong kasiyahan sa sarili. Simulan na natin ang party. Sigaw ni Yaina. Ang hapunan ay masaya sa panlabas. Hiniwa ang cake. Binuksan ng mga regalo. Ngunit nakaramdam si Manang Mila ng tensyon. Si Helena ang nangingibabaw sa usapan. Palaging itinutulak si Patricia kay Junior. Ang mas nakakabahala ay ang paraan ng pagtrato ni Patricia sa kambal. Mainit at mapagmahal kapag nakatingin si Junior, ngunit isang malamig at mapanuring tingin kapag siya'y nakatalikod. Sa pagtatapos ng gabi, tila nahulog na si Junior sa alindog ni Patricia. Masigasig silang nag-usap tungkol sa modern art si Patricia na magrekomenda ng mga obra para sa labi ng kanyang kumpanya. Bakit hindi ka dumaan sa gallery bukas para mapag-usapan pa natin? Alok ni Patricia. Nakita ni Manang Mila ang nasisiyahang ngiti ni Helena. Nang gabing iyon matapos matulog ang kambal, kumatok si Manang Mila sa pinto ng library ni Junior. Tuloy po sabi ni Junior. Maingat na nagsalita si Manang Mila. Tungkol po kay Miss Patricia, sana po mag-ingat kayo. Mukhang nagulat si Junior. Bakit po? Kutob lang po, sabi ni Manang Mila. Ang paraan po ng pagtrato niya sa mga bata. Tumawa si Junior. Manang Mila. Masyado po kayong nag-aalala. Ngayon lang sila nagkakilala ni Patricia. Natural lang na kailangan ng oras para maging malapit sa mga bata. Gusto pa sanang magsalita ni Manang Mila, ngunit pinigilan siya ng ekspresyon ni Junior. Matagal na siyang malungkot. Marahil ay hinahanap-hanap niya ang koneksyon sa isang tao. Sige po, Chairman, sabi niya ng may pag-aatubili. Magandang gabi po habang isinasara ang pinto. Hindi niya maiwaksi ang pakiramdam ng pangamba. Samantala, sa isang mamahaling kondominium, nagdiriwang sina Helena at Patricia na may champagne. Napakadali, sabi ni Patricia na tumatawa. Mukhang malungkot nga ang kuya mo. Ngumiti ng malamig si Helena. Laging may kahinaan ang kuya. Mula nang mamatay ang nanay namin, laging siyang naghahanap ng pamilya. At ang kambal? Tanong ni Patricia. Sa gabal sabi ni Helena ng may diin, pero malapit mo na silang makontrol. At si Carlos si tanong ni Patricia, maghintay ka lang. Sabi ni Helena, gagawin niya ang kanyang parte. Masyado nang matagal na dinodomina ng DCH ni Kuya ang Psycorp ni Carlos Oras na para baguhin ang sitwasyon huminga si Patricia ng champagne. Sa tingin mo nahulog na sa akin si Jur? Nagning ng mapanganib ang mga mata ni Helena. Hindi iyan ang mahalaga. Ang mahalaga buong buhay akong nabuhay sa anino. Laging kapatid ni Jor de Leon. Ngayon ako naman. Tinaas ni Patricia ang kanyang baso sa katahimikan. Ngayon niya lang naintindihan kung gaano kalalim ang galit ni Helena. Ngunit hindi iyon mahalaga sa kanya. May sarili siyang mga layunin. Hindi nila alam, ngunit may lamat na ang kanilang plano. Nagbabantay si Ginang Mila Santos at si Junior de Leon ay hindi isang ordinaryong negosyante. Siya ang taong nagtayo ng pinakamalaking imperyo sa pananalapi sa Pilipinas. Nagsimula na ang unang laban at malapit nang sumiklab ang tahimik na digmaang ito. Ilang linggo na ang lumipas mula nang unang makilala ni Junior Patricia. Hinati ni Junon ang kanyang oras sa pagitan ng mga corporate acquisition at pagbubukas ng mga art gallery. Hindi nagtagal naging isang pustoyan si Patricia sa kanyang buhay. Una, bilang artisor at nagtagal. Higit pa roon, darating na naman si Miss Patricia mamayang gabi. Anunsyo ni Manang Mila. Kina Yina at Isabel, nagkatinginan ng kambal. Walang sino man sa kanila ang natuwa sa balita. Bakit kailangan laging nandito siya? Reklamo ni Isabel. Kapag nandito siya, mas binibigyan siya ni Papa ng pansin kaysa sa amin. Inabot ni Manang Mila ang isang kamay na nag-aalo. Malungkot ang papa ninyo, nagkaroon lang siya ng kaibigan. Kaibigan! Pumalak si Ina. Lagi niya kaming minamaliit, para kaming mga daga sa laboratorio. Napabuntong hininga si Manang Mila. Natutuwa siyang napansin ng mga bata ang pagiging doble kara ni Patricia.
Ngunit ibang larawan ang nakikita ni Jur sa harap ni Junior. Umaarte si Patricia bilang perpektong babae, matalino, kaakit-akit, maalalahanin at mabait sa kambal. Ngunit kapag wala si Junior, natatanggal ang maskara. Noong nakaraang linggo, aksidenteng nakita ni Manang Mila si Patricia na binabasa ang diary ni Isabel. Sa ibang araw, sinubukan niyang alamin ang password ng computer ni W. Sinilip niya ang library ni Junior at nagtanong tungkol safe. Ang pinakanakakabahala ay ang madalas na pagbisita ni Helena. Hindi kailanman naging malapit ang magkapatid. Ngunit ngayon, bigla na lang halos araw-araw na bumibisita si Helena. Sila ni Patricia ay madalas na nagbubulungan at humihinto kapag pumapasok si Junior sa silid. Ngayong gabi, natagpuan ni Manang Mila si W sa dining room. "Bakit ka nandito?" tanong niya. "May exam po ako bukas. Nag-aaral po ako." Sagot ni tiningnan ni Manang Mila ang librong nasa mesa. Hindi ito isang math textbook, kundi mga legal na dokumento ni Junior. "Ano ito?" tanong ni Manang Mila na luha siwina. Pinakuha po ito ni Tita Patricia. Kung hindi raw po, isusumbong niya si Isabel para mapagalitan. Kinuha ni Manang Mila ang mga dokumento. Ito ay mga medical record ni Junior at mga financial report ng DCH. Bakit ito gusto ni Miss Patricia? Nagkibit balikat si Wina. "Hindi ko po alam." Sabi niya, laro lang daw po ito. Kung kukunin ko raw po ang mga ito, hindi niya sasabihin kay Isabel na sinubukan kong nakawin ito. Nanginginig ang mga kamay ni Manang Mila. "Huwag mo nang gagawin ito. Naintindihan mo? Sasabihin ko sa papa mo." "Wag po," sigaw ni W. "Wag niyo pong sabihin kay papa. Gagawin niyang hindi maniwala si papa sa amin. Sasabihin niyang nagseselos lang kami." Nagkatubili si Manang Mila. Tama ang bata. Sa ngayon, kailangan nila ng ebidensya. Sa mata ni JRAR, perpekto si Patricia. Sige, kinuha niya ang mga dokumento. Pero huwag ka nang gagawa ng ganito nang hindi mo sinasabi sa akin. Gabing yon dumating si Patricia na kasing glamoroso gaya ng dati. Nakasuot ng mamahaling pabango at mas mamahaling damit. May dala siyang regalo para sa kambal. Magkaparehong bestida na may napaka-tradisyonal na estilo. "Ano po ito?" tanong ni Isabel. Hawak ang isang rosas na Filipina dress. Isang tradisyonal na kasuotan, ngumiti si Patricia. Ang mga edukadong dalaga ay dapat rumespeto sa kanilang kultura. Nagkatinginan ng kambal, gusto nila ang barut saya, ngunit iba ang pakiramdam ng mga ito. "Para itong uniforme na isipin ninyo?" Patuloy ni Patricia. "Paglaki ninyo, mamanahin ninyo ang DCH, kailangan ninyong matutong kumilos ng tama." "Bakit niyo po sinasabi iyan?" tanong ni Yaina. 12 anyos pa lang po kami." Tumigas ang ngiti ni Patricia. "Siyempre, pero mabilis ang buhay. Gusto ng papa ninyo na maging handa kayo." Tumingin siya kay Junior, hindi ba? Ngumiti ng mainit si Junior kay Patricia. Tama si Patricia. "Gusto ko na kayong turuan ng mas maraming responsibilidad habang bata pa. Bakit hindi natin simulan ngayon?" Mungkahin ni Patricia. "Magsimula tayo ng bagong schedule bukas. Karagdagang tutorial pagkatapos ng klase at mga aralin sa social skills at etiquette. May kilala akong perpektong guro." Nakita ni Manang Mila ang hindi komportableng tingin ng kambal. Nag-aaral na sila sa pinakamagandang pribadong paaralan at mabigat na ang pressure sa akademya. Ngayon, gusto pang kunin ni Patricia ang natitira nilang kalayaan. "Chairman, simula ni Manang Mila, magandang ideya iyan." Pinutol siya ni Junior. "Matagal ko nang pinaplano iyan." Nang gabing yon, matapos pumasok si Junior sa kanyang library para magtrabaho, umupo si Manang Mila kasama ang kambal. Pinagmamasdan nila ang kanilang mga bagong bestida. "Ayoko po nito," sabi ni Isabel. "Tinuturing niya kaming parang mga manika at gusto niya pa kaming mag-aral ng mas marami." Dagdag ni Ay, "Hanggang sengsok na po kami ng gabi nag-aaral." Hinawakan ni Manang Mila ang kanilang mga kamay. "Magtiis lang kayo. Malapit nang makita ng papa ninyo ang tunay niyang kulay sa kailan po."
Tanong ni Isabel. Paano kung pakasalan siya ni Papa? Hindi makapagsalita si Manang Mila. Iyon mismo ang kanyang kinatatakutan. Sa ibaba, nakipagkita si Patricia kay Helena sa sala. Nagbubulungan sila, ngunit lihim na nakikinig si Manang Mila sa may pinto. Masyado kang mabilis, sabi ni Helena. Maghihinala si Kuya. Huwag kang mag-alala, sagot ni Patricia. Nasa palad ko na siya. Ngayon, kokontrolin ko na ang mga bata. Sa loob ng ilang buwan, makakatanggap na ako ng proposal. At ang joint bank account, pinoproseso na. Inihahanda na ng kanyang legal team ang mga papeles para pagsamahin ang ating mga pananalapi. Tumawa si Helena at ang mga dokumento nakikipagtulungan ang mga bata. Magiging magandang kaso sila para sa isang psychologist. Abnormal na pag-uugali, instability, lahat ng record. Nagulat si Manang Mila sa kung gaano kakalkol ang kanilang usapan. Hindi lang nila target ang imperyo ni Junior, ginagamit din nila ang kambal. Kinabukasan, kinausap ni Manang Mila si Junior Chairman. Pwede po ba tayong mag-usap tungkol kay Miss Patricia? Tinaas ni Junior ang kanyang kilay. Ano po yon? Manang Mila. Siya po may mga kakaibang hinihiling sa mga bata. Napabuntong hininga si Junior. Manang Mila, alam kong gusto ninyong protektahan ang mga bata, pero gusto lang ni Patricia na bigyan sila ng estruktura at disiplina. Masama ba yon? Hindi po. Pero titira na si Patricia sa atin simula ngayong gabi. Biglang sabi ni Junior, kami ni Patricia naging malapit na kami. At kailangan ko ng isang taong magiging ina sa mga bata. Nagulat si Manang Mila. Ganito kabilis, 2 taon na akong mag-isa. Sabi ni Junior, sapat na ang paghihintay ko. Nakita ni Manang Mila kung gaano siya kahina. Mula nang mamatay ang kanyang asawa, laging siyang nagtayo ng pader sa paligid niya. Nagawang sirain ni Patricia ang pader na yon at ngayon malabo na ang kanyang paghuhusga. Sige po, Chairman, sabi ni Manang Mila na may malungkot na boses. Pwede ko na po bang sabihin sa mga bata? Tumango si Junior. Ako na ang magsasabi sa kanila mamayang gabi. Nang hapong iyon, narinig ni Manang Mila ang kambal na nagbubulungan sa kanilang silid. Nang kumatok siya, nagmamadali silang nagtago ng isang bagay. Anong ginagawa ninyo? Tanong niya. Tiningnan na si Isabel na may kaba. Wala po. Pinag-isipan ni Manang Mila kung tatanungin niya kung ano ang sikreto. Ngunit naisip niya na marahil ay bumubuo na rin ang mga bata ng sarili nilang paraan ng depensa. Nang gabing iyon sa hapunan, inihayag ni Junior titira na si Patricia sa atin. Marami na kaming pinagsamahan at gusto kong tanggapin ninyo siya sa ating pamilya. Mukhang nabigla ang kambal. Nahulog ni Isabel ang kanyang tinidor at natigilan si Ina. Gan ba yung kasurpresa? Tanong ni Patricia na may matamis na ngiti. Magiging pamilya na tayo. Hindi pinalampas ni Manang Mila ang matagumpay na tingin ni Patricia sa magkapatid. Sandali lang yon, ngunit malinaw ang ngiti ng isang maninila. Nang gabing iyon pumasok ng palihim ang kambal sa silid ni Manang Mila. Malaki ang kanilang mga mata sa takot. Anong nangyari? Tanong ni Manang Mila. Alam niyo po ba kung anong sinabi sa amin ni Tita Patricia? Bulong ni Ay. Idinagdag ni Isabel na may nanginginig na boses. Sabi niya, ako na ang reyna dito ngayon at kayong dalawa ay susunod sa mga patakaran ko. Kung hindi, mawawala sa inyo ang papa ninyo tulad ng pagkawala ng mama ninyo. Niyakap sila ng mahigpit ni Manang Mila. Sinabi niya, iyan, tumango ang kambal. Sabihin niyo po kay Papa, pakiusap ni. Nagatubili si Manang Mila. Ang papa ninyo hindi siya makikinig ngayon. Masyado siyang nahuhumaling kay Patricia. Ano pong gagawin natin? Tanong ni Isabel. Huminga ng malalim si Manang Mila. Kailangan nating mangalap ng ebidensya. Ebidensya na magpapakita kung sino talaga si Patricia. Nagkatinginan ang mga bata sa kanilang mga mata. Nakita ni Manang Mila ang isang bagong determinasyon. Yun din po ang naisip namin. Sabi ni Ay, habang inilalabas ang isang maliit na recorder mula sa ilalim ng kama. Kaya binili namin ito.
Nagulat si Manang Mila sa device. Naghahanda na ang kambal ng sarili nilang depensa. Ngunit ang hindi nila alam, hindi lang isang malupit na madrasta ang kanilang kinakaharap. Ito ay isang organisadong sabatan laban sa imperyo ni Junior. Ngayon alam na nila ang mga patakaran ng laro at nagpasya si Manang Mila na mananatili siyang kasama ng kambal. Ano man ang mangyari. Isang buwan na ang lumipas mula nang lumipat si Patricia sa bahay ni Junior de Leon. Dahan-dahan, ngunit tiyak nagbago ang kapaligiran ng bahay. Ang dating espasyo na puno ng tawanan at init ay napalitan ng tensyon at takot. Naramdaman ni Manang Mila na nanganganibisyon. Sinimulan ni Patricia na agawin ang lahat ng desisyon sa bahay. Ang menu, ang schedule ng paglilinis, kahit na ang mga aktibidad ng kambal pagkatapos ng klase. Manang Mila, sabi ni Patricia isang umaga. Mula ngayon ako na ang mamamahala sa araw-araw na schedule ng kambal. Gusto sanang tumutol ni Manang Mila, ngunit nagpigil siya. Opo, Miss Patricia. At tungkol sa kusina, patuloy ni Patricia. Lahat ng pagkain ay kailangan kong apruibahan. Mahalaga ang malusog na pagkain. Sa likuran, nakatayo ang kambal sa may pinto. Nakikinig ang kanilang mga mukha ay puno ng galit. Ngunit para kay Jack, perpekto ang lahat. Sa harap niya ginampanan ni Patricia ang papel ng isang perpektong partner, suportado, maalalahanin at may malalim na pangunawa. Na humaling siya sa kanyang mga ideya, lalo na sa kanyang edukasyonal na diskarte para sa kambal. Tadhana ang nagdala sa akin kay Junior, sabi ni Patricia sa hapunan. At ang mga magagandang batang ito, ang mga anak, na lagi kong pinapangarap. Napilitang ngumiti ang kambal. Sinusunod nila ang payo ni Manang Mila, mangalap ng ebidensya at maghintay ng tamang panahon. Ang pagiging hipokrita ni Patricia ay lalong naging malinaw araw-araw. Minsan nang magkamali si Isabel sa kaniyang piano practice, pinilit ni Patricia ang bata na ulitin ang parehong piyesa sa loob ng 3 oras hanggang sa umiyak ito. Sa ibang pagkakataon nang makalimutan ni Ai na isuumite ang kanyang takdang aralin, pinagbawalan siya ni Patricia na pumunta sa birthday party ng kanyang kaibigan o kailangan ng disiplina para maging isang mahusay na babae. Laging sinasabi ni Patricia, ang mga malupit na parusang ito ay hindi nakikita ni Junior. Madalas siyang nagtatrabaho hanggang gabi at kapag nasa bahay suot ni Patricia ang kanyang maskara, umaarteng parang perpektong asawa. Hinikayat ni Manang Mila ang kambal na gamitin ang kanilang maliit na recorder. Itinago nila ito sa kanilang mga damit o inilagay sa mga sulok ng silid. Nagsimulang maipon ng maliliit na ebidensya. Ang mga banta ni Patricia, ang mga bulungan nila ni Helena, ang malupit na paninermon kapag tinatawag ang kambal sa master's bedroom. Nang nasa business trip si Junior, madalas bumisita si Helena. Isang araw, narinig ni Manang Mila na nag-uusap sina Patricia at Helena sa library. Kumusta na ang progreso? Tanong ni Helena. Natakda na ang meeting kay Chairman Carlos Say ng Psycorp sa susunod na linggo. Sagot ni Patricia. Handa na siyang ayusin ang mga tuntunin ng merger at si Kuya wala siyang alam. Inayos na natin ang doktor, isang espesyalista na papalit sa company physician. Kapag sumailalim si Junior sa check-up, makukuha na natin ang unang medikal na ebidensya. At ang ebidensya ay pagbaba ng cognitive function, kapansanan sa paggawa ng desisyon. Tumawa si Patricia. Ito ang magiging ebidensya para kay Carlos na kumbinsihin ang mga shareholder at igiit ang pansamantalang pamumuno. Kailangan nating lumikha ng isang eksena kung saan si Junior ay kikilos nang hindi nararapat, magagalit sa isang family event, o malilito sa paggawa ng mahahalagang desisyon. Nagulat si Manang Mila, hindi lang ito simpleng power grab. Sinusubukan nilang pagdudahan ang kakayahang pangkaisipan ni Junior. Ang kanilang layunin ay tanggalin siya sa pagiging chairman ng DCH. Nagmamadaling pinuntahan ni Manang Mila ang kambal. Nanganganib ang papa ninyo? Paliwanag niya. Sinusubukan ni na Patricia at Helena
Natanggalin ang papa ninyo sa kumpanya. Mukhang natakot si Wei. Paano po? Sinusubukan nilang kumbinsihin ang lahat na hindi na matatag ang pag-iisip ng papa ninyo. Nakikipagtulungan sila sa isang chairman ng ibang kumpanya, si Carlos Simelso, tumango si Isabel. Ang psychop, ang pinakamalaking kalaban ni Papa. Nagulat si Manang Mila. Paano mo nalaman? Narinig ko po si Tita Patricia sa telepono. Paliwanag ni Isabel. Madalas siyang nakikipag-usap kay Tito Carlos. Nagpasya si Manang Mila. Kailangan nating sabihin sa papa ninyo. Pero maniniwala po ba siya sa atin? Tanong ni Ai. Lagi niyang kinakampihan si Tita Patricia habang iniisip ni Manang Mila ang sasabihin na rinig. Ang boses ni Patricia mula sa pasilyo. Kambal, bumaba na kayo para mananghalian. Dahan-dahan silang bumaba sa dining room. Sa mesa ay may simpleng pagkain, kanin, sabaw at steamed egg. Umupo kayo, utos ni Patricia. Sumunod ang kambal. Umupo rin si Manang Mila sa tabi nila. Tiningnan ni Isabel ang kanyang steamed egg. Ayoko po ng itlog. Tumigas ang mukha ni Patricia. Anong sabi mo? Ayoko po ng itlog ulit ni Isabel. Ayoko po ng amoy. Dahan-dahang tumayo si Patricia. Lumamig ang hangin sa silid. Kainin mo. Sabi niya umiling si Isabel. Ayoko po. Sinabi kong kainin mo. Biglang sigaw ni Patricia. Tumayo si Wina para protektahan ng kapatid. Sabi po niya ayaw niya. Nagning ng mapanganib ang mga mata ni Patricia. Nawala siya sa kusina at bumalik na may dalang malaking mangkok. Puno ito ng itlog marahil ay 2 dena. Mukhang kailangan ninyong matuto ng mga patakaran. Sabi ni Patricia na may kakaibang kalamigan sa boses. Kayong dalawa, inilapag niya ang mangkok sa harap ng kambal. Kakainin ninyo lahat ng itlog na ito. Lahat. Tumutol si Manang Mila. Miss Patricia, hindi po ito makatarungan. Manahimik ka. Sigaw ni Patricia. Ito ang bahay ko at mga patakaran ko. Ilan po yan? Tanong ni Ai na may takot. 100 ngumiti ng malupit si Patricia, wahasad daang itlog. Hanggang sa matuto kayong sumunod. Imposible po nagsimulang umiyak si Isabel, hindi po namin kayang kumain ng ganyan karami. Kung gayon, umupo kayo diyan at maghintay hanggang sa makaya ninyo. Sabi ni Patricia, o sasabihin ko sa papa ninyo kung gaano kayo kasuwayin. Hindi papayag ang chairman sa ganito. Sabi ni Manang Mila. Sa tingin mo maniniwala siya? Pangalipusta ni Patricia. Isipin mo kung sino ako at kung sino ka. Mahal niya ako. Sinubukang kunin ni Manang Mila ang kanyang telepono, ngunit inagaw ito ni Patricia. Hindi sabi niya walang hihingi ng tulong. Ito ay usaping pampamilya. Sinubukang kainin ni Isabel ang unang itlog. Nakakain siya ng isang subo at nasuka. Tuloy lang. Sabi ni Patricia, kumuha si Wina ng isa pang itlog para tulungan ng kapatid. Nasuka rin siya, ngunit nagpatuloy. Ayan, ganyan nga. Sabi ni Patricia na ang pagsunod sinapot 8 pa. Walang magawa si Manang Mila. Kung aalis siya sa bahay, maiiwan ang mga bata. Kailangan niyang manatili. Nagpatuloy ang kambal dahan-dahan at may paghihirap. Nang makakain sila ng 6 na itlog, nagsimulang humagulgol si Isabel. Isinuka ni Ina ang itlog. Kainin mo ulit. Utos ni Patricia. Umiiyak na nagmakaawa si Isabel. Parang awan niyo na po. Hindi ko na po kaya. Masakit na po. Kainin mo. Sigaw ni Patricia. Hinawakan niya ang ulo ni Isabel at sinubukang isubo ang itlog sa bibig nito. Tumakbo si Manang Mila at hinawakan ang braso ni Patricia. Tigilan niyo na po yan. Itinulak ni Patricia si Manang Mila. Tanggal ka na. Mag-impact ka na ngayon din. Wala kang karapatan. Sagot ni Manang Mila. Ako ang may bahay dito. Umungol si Patricia. Makikinig sa akin si Jure sa sandaling iyon. Bumukas ang pinto sa harap. Sa kanilang pagkagulat, umuwi si Jure de Leon ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Anong kaguluhan nito? Tanong niya habang pumapasok sa dining room. Ang nakita niya ay nagpatigil sa kanya. Umiiyak ang kanyang mga anak at nagkalat ang mga balat ng itlog sa mesa.
Maputla si Manang Mila at ang mukha ni Patricia ay puno ng galit. Anong nangyayari dito? Tanong ni Jur. Ang boses niya ay mapanganib na tahimik. Agad na nagbago ng tono si Patricia. "Oh, Junior," malambing niyang sabi. "Dinidisiplina ko lang ang mga bata dahil sa kanilang pagsuway." "Disiplina?" tanong ni Junior. Itinuturo ang mga itlog sa mesa. Tumakbo ang kambal sa kanilang ama. "Papa," humagulgol si Isabel. Pinilit niya kaming kainin lahat ng itlog. 100 daw po naki ang mga mata ni Junior sa gulat. "Ano? Nag-e-exaggerate lang sila," sabi ni Patricia. "Tinuturuan ko lang silang huwag magsayang ng pagkain." "Sinungaling po siya," sigaw ni Ana. "Ni-record po namin." Inilabas ni ang maliit na recorder mula sa bulsa ng kanyang palda. Nanginginig ang kanyang kamay, ngunit pinatugtog niya ang recording. Umalingaw-ngaw ang boses ni Patricia sa silid. 100 itlog, hanggang sa matuto kayong sumunod." Tiningnan ni George si Patricia na may pagkabigla. Totoo ba ito? Nagsimulang matanggal ang maskara ni Patricia. "Maniniwala ka sa mga bata? Maaaring minanipula nila yan. Nagsisinungaling ba ang mga anak ko?" Tanong ni Jay. "Mga bata sila." Sabi ni Patricia. "Ayaw nila sa akin. Nagseselo sila. Sa bago mong pag-ibig." Lumapit si Manang Mila. "Nakita ko po ang lahat, Chairman." Pinilit ni Miss Patricia ang mga bata na kainin lahat ng itlog. Puno ng galit ang mukha ni Patricia. Hindi na niya makontrol ang sarili. "Ang salita ko ang batas sa bahay na ito. Lagi kang nasa opisina. Sino sa tingin mo ang nag-aalaga sa mga bata? Sino sa tingin mo ang namamahala sa bahay na ito? Hindi ikaw," sabi ni Junior. Ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. Napagtanto ni Patricia na nagkamali siya. May nakita siya sa mukha ni Jay na isang bagay na higit pa sa agalit. Isang malamig na determinasyon. "Ja, ako." Sinubukan niyang magsalita ng malambing. "Lumayo ka sa mga anak ko," sabi ni Junior. "Hindi mo naiintindihan." Biglang umiyak si Patricia. "Sinusubukan ko lang silang tulungan." Ngunit hindi natinag si Junior sa mga pekeng luha ni Patricia. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang mga anak. "Okay lang ba kayo?" tanong niya. Tumango sila, ngunit nanginginig pa rin. "Manang Mila, pakidala po ang mga bata sa itaas." Sabi ni Junior. Ginawa ito ni Manang Mila. Binigyan si Patricia ng huling malamig na tingin. Naiwan mag-isa, kasama si Patricia. Nakikita na ngayon ni Junior ang katotohanan. Ang babaeng akala niya'y mahal niya. Ang babaeng pinagkatiwalaan niyang aalagaan ang kanyang mga anak ay isang malupit na halimaw. "Hindi ito kasing simple ng iniisip mo," sabi ni Patricia na ngayon ay nagdedepensa. "Ipaliwanag mo," sabi ni Jay. Ngunit walang masabi si Patricia. Natanggal na ang kanyang maskara at sa ilalim nito ay isang babaeng sakim at uhaw sa kapangyarihan. "Ngayong gabi, aalis ka sa bahay na ito," sabi ni Junior. "Hindi mo magagawa iyan." Tumawa si Patricia. "Kailangan mo ako. Hindi mo kayang gawin lahat ng ito mag-isa." Pinaningkitan siya ng tingin ni Junior. "Maaari mo bang ipaliwanag kung ano ang eksaktong sinasabi mo? Ang kumpanya mo? Ang imperyo mo?" Sabi ni Patricia na ngayon ay may malinaw na banta. Lahat ay nasa panganib. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Junior, ngunit may isang bagay na nag-click sa kanyang isip. Hindi lang ito kalupitan sa kanyang mga anak. Ito ay bahagi ng isang mas malaking bagay. "Ngayon naiintindihan ko na," sabi niya. "Pinadala ka ni Helena at nakikipagtulungan ka kay Carlos C." Ang gulat na ekspresyon ni Patricia ay nagkumpirma na tama ang kanyang hula. Malamig si Junior. "Mag-empaki ka. Bibigyan kita ng 30 minuto, magsisisi ka." Umungol si Patricia. "Mas malalim na kaming nakapasok sa kumpanya mo. Ang mga shareholder mo, ang board mo, nasa panig na namin sila. Umalis ka ulit ni Junior o tatawag ako ng security." Pinakalma ni Patricia ang kanyang galit at dahan-dahang tumango. "Hindi pa ito tapos, Junior. Nasamin na ang imperyo mo at ang mga anak mo. Bueno, minsan masyadong pabago-bago ang isip ng mga bata. Yun ay isang banta." Dumilim sa galit ang mga mata ni Junior.
Binabantaan mo ba ang mga anak ko? Pinagtawanan siya ni Patricia. Nag-ooserba lang ako. Tumalikod siya para umalis, ngunit pinigilan siya ng mga salita ni Junior. Ano man ang binabalak mo, mabibigo ka. Mula nang bantaan mo, ang pamilya ko, nagdeklara ka na ng gyera at sa era, hindi ako natatalo. May nakita si Patricia sa mga mata ni Junior. Isang walang awang determinasyon na kanyang minamaliit. Ang lalaking ito ay hindi lang isang negosyante. Siya ay isang strategist na nagtayo ng isang imperyo. Kinuha ni Junior ang kanyang telepono. Attorney Cruz, kailangan ko ng isang emergency meeting tungkol kay Patricia Jimenez. At sa kapatid ko, magkita tayo sa opisina sa loob ng 30 minuto. Binigyan niya si Patricia ng huling malamig na tingin. Ngayong alam ko na ang laro mo, ako naman. Umalis si Patricia ng walang imik. Ngunit alam ni June na simula pa lang ito, ngayon ay naiintindihan na niya ang kalikasan ng bantana. Kailangan niyang harapin ang kanyang mga anak, ang kanyang kumpanya, ang kanyang buong buhay ay nasa panganib. Umakyat si Junior at hinanap ang kambal at si Manang Mila. Nagtipon sila sa kama ni Isabel. Okay lang ba kayo? Tanong niya. Tumango ang kanyang mga anak, ngunit nasa state of shock pa rin. Wala na si Patricia, tiniyak niya sa kanila. Hindi na siya babalik talaga po? Tanong ni W. May takot pa rin sa kaniang boses. Pangako, sabi ni Joe, pero may problema tayo. Hindi nag-iisa si Patricia. Kasama niya ang tita ninyo at iba pang mga tao. Sinusubukan nilang kunin ang kumpanya natin. Nagulat si Manang Mila, si Miss Helena. Tumango si Jure, dapat naghinala na ako. Laging selosa si Helena. Laging iniisip na dapat siya ang nagmana ng kumpanya. Anong gagawin niyo, Papa? Tanong ni Isabel. Nagning ang determinasyon sa mga mata ni Junior. Kikilos tayo ng tahimik. Kung aatake sila sa atin, kailangan nating maging handa na gumanti. Paano po? Tanong ni Wayna. Hinawakan ni Jure ang kamay ng kanyang anak. Ang recorder na yan ang unang sandata natin. Mangalap pa tayo ng mas maraming ebidensya. Aalamin natin kung ano talaga ang binabalak nila. Nakita ni Manang Mila ang pagbabago sa lalaki. Nawala ang pasibong ama at sa kanyang lugar ay lumitaw ang isang determinadong mandirigma. May malamig na determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi ko nahahayaang saktan nila kayo ulit. Pangako ni Jure sa kanyang mga anak. Niyakap ng mahigpit ng kambal ang kanilang ama. Sa unang pagkakataon, naramdaman nilang protektado sila. Napalunok ng luha si Manang Mila. Sa wakas, nagising na si Jure de Leon. At ngayon, magsisimula na ang tunay na digmaan. Matapos ang insidente sa itlog, nagbago si J. de Leon. Nakita ng kambal ang bagong determinasyon sa mga mata ng kanilang ama. Hindi na siya ang absent na ama na abala sa kumpanya. Naging isang strategist siya. Nang gabing iyon, nagkaroon siya ng emergency meeting kasama si Attorney David Cruz, ang kanyang pinagkakatiwala, ang legal counsel at kaibigan, sa loob ng 30 taon. Gaano kalala ang sitwasyon? Tanong ni Jay. Binuklat ni Attorney Cruz ang isang file. Mas malala pa sa inaakala natin. Nakikipagkita si Helena kay Carlos C. ng Psycorp. Sa loob ng 6 na buwan, may plano silang i-take over ang DCH. Paano? 2 pangunahing paraan. Una, nilapitan na nila ang ilang pangunahing shareholder. Pangalawa, ang mas nakakabahala, nagatubili si Attorney Cruz. Sabihin mo na pag-uudyok ni Junior, sinusubukan ka nilang ideklarang mentally incompetent. Isang plano na alisin ang kontrol mo sa pamamagitan ng legal guardianship. Nagulat si Junior. Posible ba yon kung sapat ang ebidensyang ipepeke nila? Suporta mula sa corporate board medical testimony kahit na testimony mula sa pamilya. Kung mapapatunayan nila sa korte ang iyong mental instability, maaari silang makakakuha ng temporary legal guardianship. Kaya pala pumasok si Patricia sa bahay natin na pagtanto ni Junior, sinusubukan niyang maging saksi sa aking mental state. Tumango si Attorney Cruz at nakipag-ugnayan na si Helena sa isang hukom. Si Hukom Elena Ramos.
ng family court. Dumilim ang mukha ni Junior, si Elena Ramos, ang kaklase ni Helena sa kolehiyo. Oo, nakapag-book na sila ng hearing date. 3 linggo mula ngayon. Nag-isip ng malalim si Junior. Wala na tayong gaanong oras. May isang bagay silang hindi naisip. Sabi ni Attorney Cruz, para pagdudahan ang iyong mental state, kailangan kanilang gawing unstable. Nabigo si Patricia kaya susubukan nila ang ibang paraan. Halimbawa, droga. Inihahalo sa iyong inumin o pagkain. May mga gamot na nagdudulot ng pagkawala ng memorya, pagkalito at pagbaba ng paghuhusga. Pinaningkitan ni Jur ang kanyang mga mata. Gagawin ba nila yon? Ito ay isang laro ng bilyon-bilyong piso, Chairman. Gagawin nila ang lahat. Tumayo si Junior. Kung gayon gagawin din natin oras na para gumanti. Kinabukasan ng umaga, nagpatawag si Juang ng family meeting. Nagtipon sina Isabel at Manang Mila sa hapagkainan. Nasa panganib tayo. Diretsong sabi ni Junior, sina Helena at Patricia kasama si Carlos Sinang CC Orp ay sinusubukang kunin ang ating kumpanya at sirain ang ating pamilya. Kinabahan ng kambal, ngunit sa halip na takot determinasyon ang nakita sa kanila. Paano po kami makakatulong, Papa? Tanong ni WN. Ngumiti si Junsha, kailangan nating mangalap ng ebidensya. Kailangan nating malaman kung ano talaga ang kanilang pinaplano. Inilagay niya ang isang kahon sa mesa at binuksan nito. Sa loob ay may maliliit na kamera, mikropono at iba pang surveillance equipment. Hindi po ba yan illegal? Tanong ni Isabel. Ito ang ating bahay, sagot ni Junior. May karapatan tayong protektahan ang ating sarili. Tumango si Manang Mila. Saan po natin ilalagay ang mga ito? Sa library, sala at dining room. Sabi ni Junior. Kapag tumapak ulit sila sa bahay natin, i-record natin ang lahat. At sa kumpanya po? Tanong ni W. Nagning ang mga mata ni Junior. May plano na ako doon. Tinatawag kong Operation Aw. Ipinaliwanag niya ang kanyang plano na gumawa ng isang pekeng proyekto sa opisina. Mga dokumento na nagmumungkahing isang pakikipagtulungan sa Psycorp at mga pekeng. Financial record na nagpapakita ng mga strategic vulnerability. Isang pain po na intindihan ni Isabel, eksakto ni ngumiti si Junior. Titingnan natin kung sino ang magnanakaw ng impormasyon at kung sino ang maglilik nito kay Carlos C. At ano po ang gagawin namin? Tanong ni Ai, inabutan ni Junior ang kanyang mga anak ng maliliit na kwintas at hair clip. Ang mga ito ay may nakatagong rekoda. Laging isuot ang mga ito kapag bumisita ulit si Helena o makipag-ugnayan kay Patricia. Para po tayong mga totoong espiya, ngumiti si Isabel. Naging seryoso ang mukha ni Junior. Pero tandaan ninyo, hindi ito laro. Maaring maging mapanganib. Huwag kayong kikilos ng mag-isa. Laging kasama si Manang Mila o ako. Tumango ang kambal. Manang Mila, patuloy ni Junior. Kayo po ang magiging mata at taingan namin. Obserbahan ang lahat at ipaalam sa akin kung may kahina-hinalang bisita. Lalo na bantayan ang aking pagkain at inumin. Determinado siyang tumango. Itataya ko po ang buhay ko, Chairman. Ngumiti si Junior. Hindi naman kailangan hanggang doon. Pero kailangan nating mag-ingat. Nakikipagdigma na tayo sa mga anino. Nang hapong iyon, bumalik si Junior sa kumpanya. Ngunit bago iyon, nag-install siya ng maliliit na kamera sa buong bahay. Sa likod ng bookshelf sa library, sa loob ng florera sa sala, sa likod ng orasan sa kusina. Lahat ng recording ay nakaset na direktang ipadala sa kanyang personal server. Sa kumpanya, sinimulan niya ang operation of ibinahagi niya ang plano sa iilan lamang sa kanyang pinagkakatiwalaang mga empleyado. Gumawa sila ng mga pekeng project file na mukhang isang merger plan sa Psycorp na tinawag na Project Phoenix. I-track ang lahat ng access utos ni Junior sa kanyang IT head. Sino ang tumitingin sa mga file na ito? Kumokopya, nagpapadala. Napansin ng sekretarya ni Junior si Joan Santos ang kanyang pagbabago. Sa loob ng maraming taon, kilala niya siya bilang isang tahimik
at nakatuong leader. Ngayon, para siyang isang military commander na naghahanda sa anumang bant. May problema po ba, Chairman? Tanong niya. Oras na para alamin kung sino ang nasa kumpanya natin, Joanne. Sagot niya, kaibigan o kaaway. And gabing yon, hindi nag-overtime si Jur at umuwi ng maaga. Tinulungan niya ang kanyang mga anak sa kanilang takdang aralin at naghanda ng hapunan kasama si Manang Mila. Gusto ko itong nakikita, sabi ni Manang Mila habang pinapanood si Junior naghihiwa ng gulay. Ang alin po? Ang pag-uwi ninyo kasama ang mga bata. Huminto sandali si Junior. Masyado na akong maraming pinalampas. Laging nasa kumpanya. Hindi ko nakita ang paglaki ng mga bata. Hindi pa po huli. Sabi ni Manang Mila. Kailangan kanila lalo na ngayon. Alam ko na pabuntong hininga si Junior. Pagkatapos ng lahat ng ito, magbabago ang lahat. Pagkatapos ng hapunan, binasahan ni Junior, kwento ang kambal bago matulog. Huminto siya bago lumabas ng kanilang silid. Na ipatatawag ni Isabel, Bakit? Bakit po galit sa atin si tita? Umupo ulit si Jor sa tabi ng kama. Hindi galit sa inyo ang tita ninyo. Siya ay naiinggit sa akin. Laging ganoon. Bakit po? Tanong ni Wei na huminga ng malalim si Junior. Ipinamana sa akin ng lolo ninyo ang kumpanya. Iniisip ni Helena na karapat-dapat din siya. Laging pakiramdam niya ay napabayaan siya. Kaya po sinusubukan niyang kunin ang kumpanya ngayon. Tanong ni Isabel. Mukhang ganun nga sagot ni Junior, pero may mas malalim na dahilan sa likod ng kilos ni Helena. Malalaman ninyo balang araw-gabi na nagtatrabaho si Junior sa kanyang library. Iniimbestigahan niya ang nakaraan ni Helena, mga financial record, mga dating relasyon anumang clue. Tumunog ang kaniang telepono. Si Attorney Cruz may hinahanap ka ba? Tanong ni Junior. Oo, at interesante ito. Sabi ni Attorney Cruz, 20 taon na ang nakalipas engaged si Helena sa isang lalaki. Si Hey Reyes na alala ko. Sabi ni Junior, mabuting tao siya. Bigla na lang niyang binawi ang engagement. Hindi niya binawi ang engagement. Sabi ni Attorney Cruz, si Helena ang bumawi dahil sa pressure mula sa iyong amaw. Ano noon nagpapatakbo si Hey ng isang maliit na tech startup at sinubukan niyang makakakuha ng funding mula sa isang kakompetensya ng DCH. Nakita ito ng iyong ama bilang isang banta at pinilit si Helena na putulin ang kanilang relasyon. Nagulat si Junior. Hindi ko alam na nangyari iyon. Meron pa. Patuloy ni Attorney Cruz. Alam mo ba kung nasaan si Jimmy Reyes ngayon? Siya ang Chief Technology Officer ng Cycorp, ang kanang kamay ni Carlos C. Mabilis na umikot ang isip ni Junior. Hindi lang isang corporate takeover. Mukhang personal ito para kay Helena, sang-ayon ni Attorney Cruz. Naramdaman niyang tinalikuran siya ng kanyang pamilya at nawala ng pag-ibig. At ngayon, sinusubukan niyang kunin ang lahat mula sa'yo. Hinampas ni Jur ang kanyang mesa. Natutuwa akong malaman ang motibo ni Helena, ngunit mas nagiging mapanganib siya dahil dito. Hindi siya gumagawa ng mga rasyonal na desisyon sa negosyo. Ito ay paghihiganti. Mag-ingat ka, Junior, babala ni Attorney Cruz. Ang mga taong may emosyonal na motibo ay mahirap hulaan. Pagkatapos ng tawag, bigla siyang nakarinig ng ingay sa likod niya. Lumingon siya. Nakatayo si Manang Mila sa may pinto. Pasensya na po, sabi niya. Nagdala po ako ng tsaa, tuloy po, Manang Mila. Sabi ni Junior, sa totoo lang, gusto ko po kayong makausap. Inilapag ni Manang Mila ang tsaa at umupo. Bahagi na po kayo ng aming pamilya, sabi ni Junior. Nasabi ko na po ba kung gaano ako nagpapasalamat? Nagulat si Manang Mila. Hindi na po kailangan, Chairman. Kailangan. Giit ni Junior, kung wala po kayo, hindi ko alam kung anong gagawin ni Patricia sa mga anak ko. Lagi niyo po silang binabantayan nung hindi ko magawa. Naantig si Manang Mila. Para ko na rin po silang mga anak. Kapag nalampasan natin ang krisis na ito, patuloy ni Jur maraming magbabago. Ipinapangako ko po iyan. Biglang may naalala si Manang Mila. Ay, may sasabihin po ako. May dumating pong delivery kaninang hapon.
Isang bote ng alak na kapangalan sa inyo. Naging alerto si Junior Elino, ang nagpadala nakasulat po sa card para sa isang matagumpay na negosyasyon mula kay Carlos. Nagpalitan ng makahulugang tingin sina Junior at Manang Mila. Saan niyo po inilagay ang bote? Tanong ni Junior Ilos sa kusina po. Hindi ko po ginalaw. Tumayo si Junior. Ipapadala ko ito para sa analysis. Kinabukasan, nakuha nila ang resulta. Ang alak ay may malakas na psychoactive drug na nagdudulot ng pagkalito, pagkawala ng memorya at problema sa koordinasyon. Nilagayan nila ng droga ang alak. Sabi ni Manang Mila na may pagkabigla. Ngayon sigurado na tayo. Sabi ni Junior, gagamitin nila ang anumang paraan. Tiningnan niya ang mga kamera. Sa ngayon, wala pa silang naibubunyag na nakakagulat na impormasyon. Ngunit alam ni Junior, sandali na lang yon. Kailangan nating magpatuloy sa pagbabantay. Sabi niya, susubukan nila ulit. Hindi nila alam kung ano ang mangyayari, ngunit handa na sila habang kumikilos si Helena at ang kanyang mga kasabot sa mga anino. Ganon din si Junior at ang kanyang pamilya. Ngayon, ito ay isang laro ng pasensya at pagkakataon at handa si Junior na maghintay. Nakataya ang kanyang pamilya at imperyo. Hindi matanggap ni Helena ang kabiguan ni Patricia. Paano ka naging ganyan katanga? Sigaw niya sa mamahaling apartment ni Patricia. Isang bagay lang ang kailangan mong gawin ng tama. Manatili sa bahay na yon at mangalap ng ebidensya. Nagkibit-balikat si Patricia habang hawak ang kanyang baso ng alak. Nagkaroon lang ng kaunting aberya sa plano. Mas matalino ang mga bata kaysa sa inaasahan. Ano yung insidente sa itlog? Talaga bang pinilit mo silang kumain ng 100 daang itlog? Yun ay biglaan. Paggamit ni Patricia. Pero huwag kang mag-alala. Sumusunod pa rin tayo sa plano. Umiling si Helena na hindi makapaniwala. Nalagay sa panganib ang lahat. Nag-iingat na si Junior ngayon. Hindi siya tanga. Sapat na ang ebidensyang nakalap natin. Giit ni Patricia. May mga talaan ako na nagpapakitang si Jur ay unstable at paranoid at kontrolado pa rin natin ang doktor. Tumingin si Helena sa bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay kumikinang sa dilim. Nakikita niya ang DCH headquarters building ni Junior, ang simbolo ng imperyo na lagi niyang inaasam. Gaano na kalayo ang narating ni Carlos? Tanong niya. Nakuha na niya ang kalahati ng board. Sabi ni Patricia. Kontrolado niya ang 23% ng stock ng kumpanya. Kailangan na lang natin ng karagdagang 8% para mapatalsik si J. R. Tumango si Helena. At ang legal na proseso, sumusunod sa plano si Jocomena Ramos. Ang hearing ay 2 linggo mula ngayon. Kung makapagpakita tayo ng sapat na ebidensya ng mental incompetence ni Junior, magtatalaga siya ng temporary legal guardian at si Jaime ngumiti si Patricia. Ginagawa niya ang lahat ng ito para sa tingin niya ito ang pagkakataon niyang mabawi ang nawalang pag-ibig. 20 taon na ang nakalipas. Lumambot ang mga mata ni Helena. Si Jarrell ang lalaking minahal niya noong kabataan niya bago sinira ng kanyang ama ang kanilang relasyon. Mahal mo pa rin siya. Obserbasyon ni Patricia. Hindi mo problema. Mataray na sagot ni Helena. Nandito tayo para sa negosyo, hindi para sa emosyon. Humalak si Patricia. Talaga? Ang galit mo sa kuya mo ay mukhang napaka-emosyal. Hindi sumagot si Helena. Alam niyang komplikado ang kanyang mga motibo. Paghihigante, kasakiman, selos at nawalang pag-ibig, lahat ay magkakaugnay. Ano ang susunod na hakbang? Tanong niya sa wakas. Kailangan nating paghiwalayin ang mga bata. Sabi ni Patricia. Sila ang kahinaan ni Junior. Ipinakita na niyang gagawin niya ang lahat para sa kanila. Pinaningkita ni Helena ang kanyang mga mata. Ano ang iniisip mo? Ipatingin ang mga bata sa isang psychiatrist. Ang ating doktor. Maaari niyang ideklara silang unstable. Pagkatapos maaari tayong humiling sa korte ng isang ligtas na kapaligiran para sa mga bata. Ihiwalay sila sa kanilang ama. Tanong ni Helena.
Pansamantalang ngumiti si Patricia. Maari kang maging guardian kung gayon walang pagpipilian si Jay. Isusuko niya ang kumpanya o isusuko niya ang mga bata. Nagatubili sandali si Helena. Gusto niya ang kanyang kuya. Gusto niya ang kanyang kumpanya ngunit saktan ang mga bata. Iyon ay isang mas madilim na linya kaysa sa inaasahan niya. Saan mo nakuha ang ideyang yan? Tanong ni Helena. Kay Carlos. Simpleng sagot ni Patricia. Naniniwala siya sa leverage. Huminga ng malalim si Helena. Sige, pero paano natin mapapatingin ang mga bata sa psychiatrist? Hindi papayag si Jay Ariazan. Nakipag-ugnayan na ako sa kanilang paaralan. Paliwanag ni Patricia. Sinabi kong ito ay isang bagong patakaran para sa mental health assessment ng mga estudyante. Bukas ang assessment. Nagulat si Helena. Gumawa ka ng ganyang desisyon nang wala ang aking pag-apruwa. Wala na tayong oras. Mataray na sagot ni Patricia. Habang nag-aatubili ka, magkakaroon ng oras si Junior. Hindi komportable si Helena, ngunit tumango. Sige, pero mula ngayon, lahat ng desisyon ay ikonsulta mo sa akin. Ngumiti si Patricia, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiti. Siyempre, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Carlos Sim. Ang chairman ng Psycorp ay isang kalmadong lalaki. Sa kanyang kalagitnaan, ng 50s, na may matalas na mga mata. Maayos ba ang usapan? Tanong niya. Tumango si Helena. Ayon sa plano, mabuti sabi ni Carlos. Nakipagkita ako sa ilang pangunahing shareholder ng DCH. Interesado sila sa ating alok at si Junior tanong ni Helena. Kakaibang tahimik siya pag-amin ni Carlos. Sa tingin ko may binabalak siya. Lagi siyang ganyan sabi ni Helena. Lagi siyang isang chess player na nag-iisip ng 3 hakbang sa unahan. Kaya kailangan nating mag-isip ng 4 na hakbang sa unahan. Ngumiti si Carlos. Halikayo, may maganda akong balita. Pasok Jaime. Bumukas ulit ang pinto at pumasok si Jaime Reyes. Ang dating kasintahan ni Helena ay isa ng matagumpay na negosyante. Mayroon na siyang mga puting buhok ngunit ang kanyang mga mata ay pareho pa rin sa minahal ni Helena. Helena, malamig niyang sabi. Jaime, bulong niya. Umikot ang mga mata ni Patricia. Ngumiti si Carlos. May magandang balita si Jaime. Sabi ni Carlos. Inabot ni Jaime ang isang tablet. Napasok ko na ang server ni Junior. May access na ako sa lahat ng file niya tungkol sa isang bagay na tinatawag niyang Project Phoenix. Nagulat si Helena. Paano? Kung may insider ang kuya mo, meron din tayo. Paliwanag ni Jaime. Ang kanyang IT head ay nasa panig natin. Sinasabi niya sa atin ang lahat. At ano itong Project Phoenix? Tanong ni Patricia. Binuklat ni Jaime ang tablet. Naroon ang isang merger plan sa pagitan ng DCH at Psycorp. Sa kanilang pagkagulat, kasama dito ang kusang pagsuko ni Junior. 51% ng shares ng kumpanya. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Helena. Sumusuko na ba si kuya? Nagkatinginan sina Carlos at Jaime o maaaring isang bitag? Sabi ni Jai. Maaring inaasahan niyang malik ito. Umiling si Carlos. Maliit ang posibilidad. Ang mga file na ito ay nasa ilalim ng mataas na antas ng seguridad. Hindi niya inasahan na matutuklasan ito. Kung gayon, bakit siya biglang sumusuko? Tanong ni Helena. Marahil ay nakikita niya ang mas malaking larawan hula ni Carlos. O marahil ay alam na niya ang tungkol sa kanyang mga problema sa mental health. Baka gusto niyang umalis ng tahimik. Nagduda si Helena. Kilala ko ang kuya ko. Hindi siya kailanman sumusuko. Ano man yun paborito sa atin. Sabat ni Patricia. Maaring gamitin ang mga dokumentong ito bilang ebidensya na isinasaalang-alang na ni Junior ang pagsuko ng kumpanya. Maaaring magtanong tungkol sa kanyang paghuhusga. Binuksan ni Jaime ang isa pang file. May isa pa. Isang talaan ng paglilipat ng pondo ng kumpanya sa isang personal na account. Humigit kumulang $2 milyong ang inilipat sa isang offshore account. Nagning ang mga mata ni Carlos. Ito ay ginto. Maaari tayong maghain ng kasong employment. Ito ang lahat ng kailangan natin. Nagatubili ulit si Helena.
Ito mas malalap sa inaasahan ko. Kung gusto mong makuha ang gusto mo, minsan kailangan mong dumihan ang iyong mga kamay. Sabi ni Carlos, masyado na tayong malayo, Helena. Hindi na tayo maaring umatras. Samantala, sa bahay ni Jor de Leon, ibang uri ng pagpupulong ang nagaganap. Kinagat nila ang pain, ulat ni Attorney Cruz. Na-record ang access sa Peking Project Phoenix files. Ang IP address ay na-trace sa Psycorp headquarters. Ngumiti ng may kasiyahan si Junior at ang ebidensya ng emblement na access din yun kumpirma ng IT expert na download nila lahat. Perpekto? Sabi ni Junior. Ngayon kikilos sila batay sa mga peking dokumento at magkakaroon tayo ng ebidensya na sinusubukan nilang gumamit ng minanipulang ebidensya. Mukhang nag-aalala si Manang Mila, pero paano kung subukan nilang kunin ang mga bata? Dumilim ang mukha ni Junior. Yun ang pinakakinababahala natin, kaya hindi papasok sa paaralan ng mga bata bukas. Pero may mahalaga po kaming exam. Protesta ni Yana. Mas mahalaga ang kaligtasan. Paliwanag ni Junior, naguhinala kami na susubukan nilang lapitan kayo sa paaralan. Marahil sa ilalim ng mental health assessment. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Paano niyo po nalaman? May tumawag mula sa paaralan, paliwanag ni Manang Mila. Sinabi nilang lahat ng estudyante ay makikipagkita sa isang psychiatrist bukas. Nang alamin namin hindi ito opisyal na patakaran ng paaralan. Sinusubukan nilang ideklara kayong mentally unstable. Patuloy ni Jor gagamitin nila yon bilang dahilan para kunin kayo sa akin. Nagkatinginan ng kambal na may takot. Saan po kami pupunta? Tanong ni Isabel. Lilipat muna tayo. Sabi ni Jor sa isang rest house sa Tagaytay. Ligtas kayo doon sasama si Manang Mila at si Attorney Cruon. At kayo po, Papa? Tanong ni W. Kailangan kong manatili dito para kumpletuhin ang bitag. Paliwanag ni Junior. Pero huwag kayong mag-alala. Mag-uusap tayo palagi. Tumango ang kambal, ngunit mukhang nag-aalala pa rin. Magiging maayos ang lahat, tiniyak ni Jor sa kanila. Malalampasan natin ito ng magkakasama. Gabi na, nag-iisa si Helena sa terrace ng kanyang apartment. Tumunog ang kaniang telepono. Ang pangalan sa screen Junior de Leon. Nagulat siyang sinagot ang tawag. Kuya Helena. Kalmado ang boses ni Jor oras na para mag-usap tayo. Yan ang ibig mong sabihin. Alam ko kung anong ginagawa mo. Sabi ni Junior, ang pakikipagkita mo kay Carlos C. at Jimmy Reyes ang pagpapasok mo kay Patricia sa bahay ko. Lahat. Natahimik si Helena. Pero nalaman ko rin kung bakit mo ito ginagawa. Patuloy ni Jay dahil kay Jaime, hindi ba? Sinira ni Papa ang relasyon ninyo at sinisi mo ako. Wala kang alam. Biglang naging emosyonal si Helena. Lagi mong nakukuha ang lahat. Ang pagmamahal ni Papa, ang kumpanya lahat. Laging nasa anino lang ako. Hindi ko alam na ganyan ang nararamdaman mo. Sabi ni Junior na may tunay na pagsisisi sa kanyang boses. Marahil dapat nalaman ko. Ano pang silbi niyan ngayon? Mapait na, sabi ni Helena. 20 taon na ang lumipas at ngayon kukunin ko na ang para sa akin. Sa ganitong paraan, binabanta ng mga anak ko. Ninanakaw ang kumpanya ko. Negosyo lang yun, kuya? Hindi. Ito ay paghihiganti. Sagot ni Junior. At hindi ka mananalo, Helena. Laging isang hakbang akong nauuna sa'yo. Tumawa si Helena. Ang taas ng kumpiyansa mo. Pero alam na namin ang kahinaan mo. Bukas masusuri na ng psychiatrist ang kambal at malapit nang kunin sila ng korte mula sao. Huwag mong gagalawin ang mga anak ko. Babala ni Junior, ang boses niya ay mapanganib na tahimik. Nasao ang pagpipilian, kuya, sabi ni Helena. Isuko ang kumpanya o isuko ang mga anak. O may isa pang paraan. Sabi ni Junior, bibigyan kita ng huling pagkakataon, Helena. Itigil mo na ito ngayon. Kanselahin mo ang kasunduan mo kay Carlos at hindi na natin ito pag-uusapan ulit. Tumawa si Helena. Binabantaan mo ba ako? Talo ka na, kuya. Hindi mo palang alam. Nagbabala na ako. Sabi ni Junior at naputol ang tawag. Tiningnan ni Helena ang kanyang telepono.
May narinig siya sa boses ng kanyang kuya. Isang kasiguraduhan na hindi siya nagbibiro. Sa unang pagkakataon, nagduda siya. Tinawagan niya si Jaime. May alam si Jay. Sabi niya, tumawag siya ngayon lang. Imposible, sagot ni Jaime. Perpekto ang plano natin. Partikular niyang binanggit ikaw at si Carlos. Isabi ni Helena. Alam niya lahat na tahimik ang kabilang linya. Marahil dapat tayong maging mas maingat. Sabi ni Jaime sa wakas. Hindi. Kailangan nating magpatuloy. Desisyon ni Helena. Masyado na tayong malayo. Bukas kukunin natin ang kambal. Kung gayon mapipilitan si Junior pumili. Ibinaba niya ang telepono at tinitigan ang mga ilaw ng Maynila. Wala nang atrasan. Gusto niya ng paghihiganti ng kumpanya at higit sa lahat si Jaime. At handa siyang gawin ang lahat para makuha ito. Ngunit sa isang lugar sa dilim, inihahanda na ni Junior ang kanyang susunod na hakbang at ito ay isang bagay na hindi inaasahan ni Helena pagsikat ng araw. Pinanood ni Junior de Leon ang paggising ng lungsod mula sa bintana. Hindi siya nakatulog buong gabi. Ngayon, ang araw na magpapasya sa lahat. Handa na po ba kayo? Tanong ni Attorney Cruz habang pumapasok sa library. Tumango si Junior. Handa na ba ang lahat ng ebidensya, Opo, Chairman? Ang mga recording video, financial records lahat ay handa na. Handa nang isumiti kay Hukom Victor Santos. Napabuntong hininga si Junior nang may ginhawa nang malaman niyang nag-book si Helena at ang kanyang mga kasabwat ng hearing sa pamamagitan ni Hukom Elena Ramos. Agad siyang kumilos. Naghain siya ng motion laban sa pagtatalaga ng hukom. At sa huli si Hukom, Victor Santos ang humawak sa kaso. Ang kambal tanong ni Jay ligtas sila sa rest house, kasama nila si Manang Mila. Kinuha ni Jur ang isang larawan mula sa kanyang mesa, isang larawan ng kanyang asawa at ng bagong silang nakambal, isang larawan na kumukuha ng kanyang pinakamasayang sandali. Ngayon, matatapos ang lahat. Sabi niya, tinapik ni Attorney Cruz ang balikat ni Junior. Mananalo tayo. Junior, samantala sa apartment ni Helena, ibang uri ng paghahanda ang nagaganap. Handa na ba ang lahat? Tanong ni Helena kay Patricia. Tumango si Patricia. Hinihanda na ng doktor ang medical certificate, isang detalyadong assessment ng paranoia at mental instability ni Jay ang mga bata. Hindi sila pumasok sa paaralan, pagamin ni Patricia. Sinuri ng ating mga tao kahapon. Itinago sila ni Jor, nag-alala si Helena. Alam niya kung ano ang ating pinaplano. Hindi mahalaga, sabi ni Carlos ay habang pumapasok sa silid. May sapat pa rin tayong ebidensya. Ang Project Phoenix files ang ebidensya ng Emblement, ang diagnosis ng doktor. Nasa panig natin si Hukom Elena Ramos. Tumango si Helena, ngunit hindi pa rin mapakali. Pagkatapos ng tawag kay Junior, sigurado siyang may binabalak ito. Ang kanyang kuya ay hindi kailanman madaling matalo. Nasaan si Jaime? Tanong niya. Magkikita kami sa korte. Sagot ni Carlos. Umalis ang tatlo sa sasakyan. Muling sinuri ni Helena ang mga dokumento ng korte. Mukhang perpekto ang lahat. Meron silang lahat ng ebidensya para patunayan ang mental incompetence ni Junior. Nakakuha pa sila ng mga affidavit mula sa ilan sa kanyang mga kasosyo sa negosyo. Mga pahayag tungkol sa kanyang kakaibang pag-uugali at kakulangan sa focus. Ngunit sa isang sulok ng isip ni Helena, lumalaki ang pagdududa, masyadong madali ang lahat. Pagdating nila sa korte, nakita nilang naghihintay si Jaime Reyes sa hagdanan. Ang kaniyang ekspresyon ay agad na nagsabi kay Helena na may mali. Anong nangyari? Tanong niya. Si Hukom Victor Santos ang humahawak sa kaso. Mahinang sabi ni Jaime. Hindi si Hukom Elena Ramos. Dumilim ang mukha ni Carlos. Paano nangyari iyon? Nag-file si Junior ng motion laban sa conflict of interest ni Hukom Ramos at nagtagumpay siya. Biglang nanlamig si Helena. Si Hukom Victor Santos ay kilalang mahigpit at hindi nasusuhulan. Tuloy pa rin tayo. Desisyon ni Carlos, may malakas pa rin tayong kaso. Pagpasok nila sa courtroom, nakita nilang nakaupo na si Junior de Leon kasama ang kanyang legal team.
Mukha siyang kalmado, sobrang kalmado na nagpapakaba kay Helena. Nagsimula ang paglilitis. Unang nagsalita ang abogado ni Carlos, ipinahayag ang pag-aalala sa mental instability ni Junior at ipinakita ang ebidensya ng Project Phoenix Files at ang kahina-hinalang paglilipat ng pondo. Malinaw na si Mr. J. De Leon ay walang kakayahang pangkaisipan na pamahalaan ang kanyang kumpanya at mga ari-arian. Pagtatapos ng abogado, hinihiling namin sa korte na magtalaga ng isang temporary legal guardian. Ang kaniyang kapatid na si Miss Helena De Leon ay isang angkop na kandidato. Maingat na sinuri ni Hukom Victor Santos ang ebidensya. Saan ninyo nakuha ang mga dokumentong ito? Tanong niya mula sa isang internal sources sa DCH. Your Honor? Sagot ng abogado. Tumango ang hukom. Ano ang masasabi ng panig ni Chairman De Leon? Tumayo si Attorney Cruz. Ngumiti siya at ang nangiting iyon ay nagpakaba kay Helena. Your Honor, handa kaming patunayan na ang lahat ng ebidensyang ipinakita ng nagsasakdal ay peke. Nagbulungan ng courtroom. Yan ay isang seryosong akusasyon, sabi ng hukom. Ipakita ang inyong ebidensya. Nagsumiti si Attorney Cruz ng isang tumpok ng mga dokumento. Una, tungkol sa Project Phoenix Files. Ito ay isang bitag na sinadyang gawin ni Mr. De Leon. Kung titingnan ninyo ang mga dokumentong ito, makikita ninyong nilikha at espesyal na minarkahan ang mga file na ito. Lahat ng access ay na-track at mayroon kaming digital na ebidensya na na-access ang mga file na ito mula sa Psycorp headquarters. Hindi mapakali si Carlos sa kanyang upuan. Tiningnan ni Helena si Jaime, ngunit umiwas ito ng tingin. Nagpatuloy si Attorney Cruz. Pangalawa, ang paglilipat ng pondo sa isang offshore account ay peke rin. Ito ay isang decoy operation na nilikha para i-track ang access. Tumayo ang abogado ni Carlos. Ito ay pawang mga aligasyon lamang. Meron pa rin kaming mga saksi sa abnormal na pag-uugali ni Chairman De Leon tungkol sa mga saksing ito. Ngumiti si Attorney Cruz. Meron kaming ebidensya na lahat ng gumawa ng mga affidavit na ito ay tumanggap ng malaking halaga mula kay Mr. Carlos C. Ito ang mga bank record. Tiningnan ni Hukom Victor Santos si Carlos na may galit. Totoo ba ito, Chairman? Hindi sumagot si Carlos. Ang kanyang katahimikan ay nagsabi ng lahat. At panghuli patuloy ni Attorney Cruz. Meron kaming mga recording ng pag-uusap sa pagitan ni na Miss Patricia Jimenez, Miss Helena De Leon, Mr. Carlos S., at Mr. Hayrays, kung saan sila ay nagbabalak na sadyang siraan ang mental state ni Mr. De Leon at i-take over ang kanyang kumpanya. Binuksan niya ang recorder. Umaling-awngaw ang boses ni Patricia sa courtroom. Gagawin nating ideklara si Jay na mentally incompetent. Isang plano na alisin ang kontrol niya sa pamamagitan ng legal guardianship. Namutla si Helena. Hindi niya alam na na-record ang kanilang mga pag-uusap. Lumipat si Attorney Cruz sa susunod na recording. Ngayon boses ni Carlos, nilagyan natin ng droga ang alak. Makakaranas siya ng pagkalito at pagkawala ng memorya. Ito ang ebidensya na kailangan natin para magtanim ng duda sa kanyang mental state. Puno ng galit ang mukha ni Hukomor Santos. Totoo ba ito? Sinubukan ninyong lagyan ng droga ang inumin ni Chairman De Leon. Hindi makapagsalita si Helena. Sumang-ayon siya sa planong yon. Ngunit ngayon na ito ay isiniwalat sa korte, ito ay naging kakilakilabot. Pinatugtog ang huling recording. Boses ulit ni Patricia sa panahon ng insidente sa itlog. 100 itlog. Hanggang sa matuto kayong sumunod, narinig ang iyak ng kambal sa recording. Natahimik ang buong courtroom at ibinigay ni Attorney Cruz ang huling suntok. Ang recording na ito ay partikular na mahalaga. Pinatugtog niya ang huling recording. Ngayon, isang tawag sa telepono sa pagitan ni Helena at Hukom Elena Ramos. Huwag kang mag-alala, Helena, sabi ng boses ni Hukom Ramos. Nasa panig mo ako. Madali lang ideklara na incompetent ang kuya mo. Salamat, Elena, sagot ng boses ni Helena. Pagkatapos nito, gagawin natin ang ipinangako. Makakatanggap ka ng malaking kabayaran.
Mukhang nabigla si Hucomoros. Ito ay isang napakaseryosong aligasyon ng judicial misconduct. Ngayon ay napagtanto ni Helena na bumagsak na ang lahat. Ang kanilang plano ay alam na ni Junior mula pa sa simula. Laging isang hakbang siyang nauuna. Your Honor, sa wakas ay nagsalita si Junior. Gusto kong managot sa batas ang aking kapatid at ang kanyang mga kasamahan. Ngunit gusto ko ring magpakita ng awa. Kapatid ko pa rin siya. Tiningnan ni Helena ang kanyang kuya sa kanyang mga mata ay hindi lang galit, kundi pati na rin kalungkutan. Nagre-reskorte anunsyo ni Hukom Victor Santos. Magpapatuloy tayo pagkatapos ng 1 oras. Nang umalis ang hukom sa courtroom, nagsimula ang kaguluhan. Nagbubulungan si Carlos at ang kanyang abogado. Nakaupo si Patricia na tulala. Lumapit si Hay kay Helena. Helena, ako. Simula niyang huwag. Pinutol niya siya. Tapos na ang lahat. Hindi pa tapos yung sabi niya. Mayari pa tayong mayari pang tanong niya. Laging mas matalino sa akin ang kuya ko. Minamaliit ko siya at ngayon, lahat tayo ay magbabayad. Sinubukang hawakan ni Jaime ang kanyang kamay, ngunit umatras siya. Sa sandaling iyon, hindi na siya sigurado kung para saan siya lumalaban. Gusto niya ng paghihigante, ngunit ngayon ay parang walang kabuluhan. Lumapit si Attorney Cruz kay Helena. Gusto kang makausap ni Chairman De Leon Privado. Nagatubili si Helena ngunit sumunod. Handa na siyang aminin ang pagkatalo. Pagpasok niya sa isang maliit na conference room sa labas ng courtroom, nakita niyang nakatayo si Junior sa may bintana. Lumingon siya at nagtama ang kanilang mga mata. Bakit? Simpleng tanong ni Junior na ramdaman ni Helena na tumutulo ang kanyang mga luha. Laging nasa anino lang ako. Sa anino ni Papa at sa anino mo, hindi ako kailanman kinilalay. Kaya binantaan mo ang mga anak ko. Sinubukan mong sirain ang buhay ko. Hindi. Hindi ganyan nagsimula paggamin ni Helena. Nung una tungkol lang ito sa kumpanya, pero pagkatapos, nawalan na ng kontrol ang lahat. Napabuntong hininga si Junior, maaari ka sanang lumapit sa akin at makipag-usap. Lagi tayong makakahanap ng solusyon. Seryoso mo ba akong pakikinggan, kapatid? Kita simpleng sabi ni Junior, syempre walang masabi si Helena. Matagal nang kinain siya ng galit at kapaitan sa kanyang kuya at ngayon ay nagsisimula na niyang makita na ito ay batay sa isang hindi pagkakaunawaan. Kailangan ko nang bumalik sa courtroom. Sabi ni Junior magdedesisyon na ang hukom. Makukulong ba ako? Tanong ni Helena. Ang kaniang boses ay maliit at takot. Tiningnan siya sandali ni Junior. Nasa hukom yan, pero hihilingin ko ang pinakamalaking kaluwagan. Pumunta siya sa pinto, ngunit pinigilan siya ng boses ni Helena. Jack, patawad. Tumango siya ng hindi lumilingon. Ako rin, Helena. Ako rin. Pagkaalis niya, tumayo si Helena sa may bintana at tinitigan ng mundo sa labas. Sa unang pagkakataon na pagtanto niya kung gaano karami ang nawala sa kanya. 1 buwan ang lumipas. Pinagmasdan ni Jor De Leon ang skyline ng Maynila mula sa bintana ng kanyang opisina. Maraming nagbago at kasabay nito, maraming nanatiling pareho. Handa na po ang meeting chairman, sabi ng kanyang sekretarya na si Juan Santos. Tumango si Junior. Nandyan na ba lahat ng board members? Opo. At ang special guest din po. Ngumiti si Junior. Mabuti pumasok na tayo. Pagpasok niya sa boardroom, lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ang board of directors ng DCH ay malaki ang ipinagbago mula sa insidente sa korte ilang linggo na ang nakalipas. Ilang miyembro ang nag-resign dahil sa kanilang pakikipagsabuatan sa CCR. Ang kanilang mga pwesto ay napunan ng mga bagong individual na maingat na pinili ni Junior mga ginoo at ginang simula ni Junior. Ngayon may mahalaga tayong anyo, ngunit una gusto kong ipakilala ang ating special guest. Bumukas ang pinto at pumasok sina Ina at Isabel kasama si Manang Mila. Ito ang unang pagkakataon na lumabas sa publiko ang kambal mula noong kaso sa korte. Ang aking mga anak, buong pagmamalaking sabi ni Jur ang kinabukasan ng DCH. Nagpalakpakan ang mga board members
at nahihiyang ngumiti ang kambal. Umupo sila sa tabi ng kanilang ama. Ang mga nakaraang linggo ay isang hamon para sa ating kumpanya at sa aking pamilya. Patuloy ni Junior, hinarap natin ang pagtataksil at sabuatan, ngunit mas lumakas tayo. Ngayon, nais kong i-anunsyo ang bagong direksyon ng DCH. Ipinamahagi niya ang mga dokumento sa mga board members. Una, magtatag tayo ng isang bagong ethics committee. Ang committeeng ito ang magsusuri sa lahat ng transaksyon ng ating kumpanya at titiyakin ang transparency at integridad. Tumango ang mga board members na may pag-aproba. Pangalawa, idodonate natin ang 10% ng ating kita sa isang bagong foundation. Isang foundation na susuporta sa kapakanan ng mga bata at mga biktima ng domestic violence. Ngumiti si Isabel, ito ang mungkahi niya at ng kanyang kapatid sa kanilang ama. At panghuli, huminto sandali si Junior. Gusto kong magkaroon ng pagbabago sa aking papel. Kinabahan ng board. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako magre-resign, ngumiti siya. Ngunit i-delegate ko ang ilan sa aking mga araw-araw na gawain para magkaroon ako ng mas maraming oras sa aking pamilya. Si Miss Joan Santos ang magiging bagong Chief Operating Officer. Nagulat si Joan. Hindi niya alam ang tungkol sa anunsyong ito. Si Joan ang aking kanang kamay sa loob ng 10 taon. Patuloy ni Jur, walang ibang mas nakakaintindi sa kumpanyang ito kaysa sa kanya. Ang kaniyang katapatan at integridad ay hindi mapag-aalinlanganan. Yumuko si Joan bilang pasasalamat. Salamat po, Chairman. Gagawin ko po ang aking makakaya. Pagkatapos ng meeting, dinala ni Joe ang kanyang mga anak at si Manang Mila pabalik sa kanyang opisina. Ang galing niyo po, Papa, sabi ni Oyna. Proud po kami sa inyo, dagdag ni Isabel. Ngumiti ng mainit si Manang Mila. Ginawa niyo po ang tama, Chairman. Umupo si Junior sa kanyang silya. Marami akong natutunan sa nangyaring ito. Ang pinakamahalaga ay ang pamilya. Talaga po bang mas kaunti na ang trabaho niyo? Tanong ni Isabel na may kaunting pagdududa sa kanyang boses. Tumawa si Junior pangako. Mula ngayon mas marami na tayong hapunan at weekend na magkakasama. Natutuwa ang kambal. Ano po ang nangyari kay Tita Helena? Maingat na tanong ni Aina. Nalungkot ang mukha ni Jor, ang tita ninyo. Nagkamali siya pero pamilya pa rin natin siya. Nakakagulat na naging mapagbigay si Hukom Victor Santos. Binigyan niya si Helena ng suspended sentence habang mas mabigat na parusa ang ipinataw kina Patricia at Carlos. Si Jarez ay nakakakuha ng pinababang sentensya kapalit ng kanyang testimonya. Makikita pa po ba natin siya? Tanong ni Isabel. Balang araw, sabi ni Junyo, kailangan niya ng oras at kailangan din nating lahat. Nang gabing yon, umuwi sila. Tinalikuran ni Junior ang trabaho sa kanyang library at sa halip ay nanood ng pelikula kasama ang kanyang mga anak sa sala. Naghanda si Manang Mila ng popcorn para sa kanila. Tumunog ang doorbell. Ako na po, sabi ni Manang Mila. Binuksan niya ang pinto at nakita ang isang delivery man na may hawak na maliit na kahon. Delivery po para kay Mr. Junior De Leon. Sabi niya, nag-ingat si Manang Mila. Pagkatapos ng kanilang mga karanasan, pinagdudahan niya ang lahat. Ngunit pagkatapos ng scan, napatunayang ligtas ang kahon. Ano iyan? Tanong ni Junior. Inabot ni Manang Mila ang kahon. Delivery po. Binuksan ni Joe ang kahon. Sa loob ay may isang maliit na stuffed puppy at may kasamang note. Tawagan mo ako kapag handa na kayo para sa totoo. Helena. Ngumiti si Junior. Ito ay isang maliit na unang hakbang, ngunit isang makabuluhang unang hakbang. Gusto ni Helena na makipag-ayos na papaano po iyan? Tanong ni Ai. Regalo mula sa tita ninyo. Sagot niya. Gusto niyang magsimula ulit. Isang stuffed puppy po. Naguguluhang tanong ni Isabel. Hindi ngumiti si Jur, isang totoong tuta. Kapag handa na tayo ng laki ang mga mata ng kambal, talaga po magkakaroon po tayo ng tuta. Oo, sabi ni Jur Oras na para magkaroon tayo ng bagong miyembro ng pamilya. Nagdiwang ang kambal sa tuwa. Gabi na.
Pagkatapos matulog ang mga bata, umupo sina Junior at Manang Mila sa kusina. Umiinom ng tsa. Napakabigat po ng mga nakaraang buwan. Sabi ni Manang Mila, hindi ko po ito malalampasan kung wala kayo. Pagamin ni Junior bahagi na po kayo ng aming pamilya. Manang Mila, naantig si Manang Mila. Salamat po, Chairman. Junior na lang po. Sabi niya, kapag wala tayo sa opisina, ngumiti si Manang Mila. Junior umupo sila sandali sa komportableng katahimikan. Ano po ang susunod na mangyayari? Tanong ni Manang Mila. Tiningnan ni Junior ang mga ilaw ng Maynila sa labas. Mabubuhay tayo araw-araw, mas malakas, mas matalino, at mas magkakasama. Kinabukasan ng umaga, lumabas si Junior De Leon sa pinakamalaking news broadcast sa bansa. Ito ang kanyang unang opisyal na panayam nang maganap ang drama sa korte. Chairman De Leon, ang mga nakaraang buwan ay napakahirap para sa inyo at sa inyong pamilya. Sabi ng host, paano kayo nakabangon mula sa ganong pagtataksil? Nag-isip sandali si Junior. Ang pamilya ang lahat. Sagot niya sa wakas. Mahalaga ang isang business empire, ngunit walang kabuluhan kung guguho ang iyong tahanan. Ano na po ang relasyon ninyo kay Miss Helena? Dahan-dahan po naming binubuo ulit. Sabi ni Junior, ang pagpapatawad ay isang paglalakbay. Ngunit siya ang aking kapatid at laging magiging ganon ang inyong mga anak. Paano nila nalampasan ang lahat ng ito? Nagning ang mga mata ni Junior. Sila ay kahanga-hanga, malakas, matapang at matalino. Mas mabilis silang natutong magpatawad kaysa sa akin. Ano po ang mga plano ninyo sa hinaharap? Nagbabago ang DCH, sabi ni Junior. Mas transparent, mas ethical at mas nakatuon sa pamilya. Gusto naming tiyakin na ang aming tagumpay ay nakakatulong sa kapakanan ng aming mga empleyado at sa lipunan sa pangkalahatan. Pagkatapos ng panayam, sa halip na bumalik sa kumpanya, dumiretso si Junior sa paaralan. Nangako siyang susunduin ang kanyang mga anak at sa unang pagkakataon, hindi niya sisirain ang pangakong yon para sa trabaho. Sa labas ng paaralan, nangako siya sa sarili. Wala nang mga pinalampas na kaarawan, wala nang mga sirang pangako, wala nang mga mahahalagang sandali na nawala dahil sa trabaho. Ang kanyang mga anak, ang sentro ng kanyang mundo. At ngayon ipapaalam niya sa kanila iyon. Paglabas ng kambal mula sa paaralan, nagliwanag ang kanilang mga mukha nang makita ang kanilang ama. Papa? Sabay nilang sigaw tumakbo at niyakap siya. Nangako ako, di ba? Ngumiti siya. Naglakad sila ng magkakasama. Hawak ni George ang kamay ng bawat anak. Pauwi, nagpasya silang dumaan sa isang puppy adoption center. Simula pa lang, ito, naisip ni Jur ang bagong kabanata ng aming pamilya ng gabing iyon, kasama ang kanilang bagong tuta na si Swerte. Umupo sina J. De Leon at ang kaniyang mga anak sa sahig ng sala. Nagtatawanan at naglalaro. Nakatayo si Manang Mila sa may pinto, nakangiting nanonood. Ang bahay na dating naging entablado ng kadiliman at intriga ay muling napuno ng tawanan at pagmamahal. Nandun pa rin ang sakit, ngunit nagsimula na ang paghilom. At yun ang pinakamahalaga sa lahat. Alam ni Junior, muntik na niyang mawala ang lahat. Ang kanyang kumpanya, ang kanyang mga anak, ang kanyang reputasyon. Ngunit sa huli, napagtanto niya ang pinakamahalaga. Ang halaga ng pamilya, ng tiwala, at ng tingin ng mga taong nagpoprotekta sa iyo ng walang hinihing kapalit. Sa labas, patuloy na kumikinang ang Maynila at sa loob ng bahay ni Junior De Leon, isang bagong ilaw ang nagsimulang mag-alab. Mas maliwanag, mas malakas, at totoo kaysa